Samantalang matagal nang ipinagbabawal pero sige pa rin sa paliligo ang ilan nating kababayan sa Manila Bay. Lalo ngayong umiinit ang panahon, kaya naman kaliwat kanang babala na po ang inilalagay sa lugar. At nagpakalat na rin ng mga pulis doon. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa larawang ito sa Twitter kanina, ilang karatula ang nasa Roas Boulevard ang nakakalat na may nakasulat na may namatay na rito at bawal maligo. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila pala ang naglagay ng mga babalang yan. Ayon sa Manila Health Office, taon-taon daw nilang ilalagay ang mga babalang ito pero tinatanggal din. Para matiyak na walang makapaglublob sa Manila Bay, may nakaposting pulis na nagtataboy sa kanila. Ang katotohanan nga raw, November 1956 pa lang, ipinasa na ang ordinansang pagbabawal sa pagligo sa dagat. Partikular yung mga 16 years old pababa. Noong 2005, mas pinahigpit ang ordinansa. Bawal na sa lahat ang pagligo, lalo't pwedeng makakuha ng pagkakasakit gaya ng typhoid fever. Hepatitis A na dulot ng coliform na nakukuha sa dumi ng tao, LBM at pananakit ng tiyan at skin diseases. These are the stools or feces that contaminates the Manila Bay water. In the process, it's being ingested. It's being ingested by the swimmers. Bagsakan din ang lahat ng tubig na galing sa Pasig River, estero at mga kanal na galing sa iba't ibang syudad sa paligid ng Maynila, ang Manila Bay. Kaya raw umabot ang 38,000 parts per million ng coliform o ppm. 2,000 ppm ang tolerable o katanggap-tanggap sa kalusugan ng tao. Nakukuha ang coliform sa bakterya, sa dumi ng tao at hayop na nagdudulot ng sakit. 38,000, pambihira naman. Ang tolerable limit ay 2,000 lang. Tapos 38,000 yung latest count doon. Nakakatakot na talagang maligo doon dahil you can just imagine the many diseases that you can have from it. Ang DILG inatasang mamuno sa itinatag na Manila Bay Cleanup Task Force noong 2011. Katuwang nila rito ang MMDA, mga water company at mga LGU. Importante rin daw na makiisa ang mga tao. Involve ang values ng tao. Kasi yung mga nandyan sa waterways natin, natukoy kasi na isa sa causes ng bakit dumudumi ang ating katubigan sa Manila Bay ay yung mga informal settler families na nakatira na doon sa danger zones. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras.